Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. At ito na naman tayo, another day, another job na naman tayo ngayon guys. At ito ngayon ay natapos na tayo magpalit ng bumper. Ang susunod natin gawin ay yung brake pad and rotor. So ngayon kakalasin natin yung brake pad and rotor nito kasi sobrang pudpud na. At ngayon lang ako nakaranas ng ganito ng sasakyan na pinabayaan. Pati yung inner portion ng brake pad, yung metal ay naubos na, tapos kumain na yung caliper, no? Yung piston caliper ay tinamaan na. So ngayon ako nakaranas ng ganitong kalala na brake. Ang mahalaga kasi guys, yung itong brake natin tsaka yung tire condition ay mahalaga to kasi ito yung pinaka safety ng sasakyan natin, no? Hindi ko alam ba yung last owner nito bakit talagang pinababayaan ng todo-todo at kinainan ng husto yung brake pad at yung caliper. Pati yung rotor halos durug-durug na. So yan, kailangan nating tanggalin. So unluckily, nung nakalas ko yan guys ay kailangan na nating pagpalit ng caliper. So i-hang ko muna tong side na to kasi hintayin ko pa yung parts kasi dito minsan walang stock sa store. Maghintay ka pa ng 1 day or 2 days para makuha mo sa store. So ngayon, pagkatapos kong kalasin nito, i-stack ko muna at lalagyan ko muna siya ng block. Then doon ako sa kabilang side na wheel na naman papalitan ko siya ng rotor and brake pad. Sana doon walang problema. Then after nito ay marami pa tayong gagawin dito sa sasakyan na to. Yung clock spring naman at kailangan nating palitan at pati yung side mirror. So sana matapos to within 2 days para magamit na namin this coming Saturday. So yan guys, at ginagawa ko ng paraan para maging worthy naman tong sasakyan to at safe sa kalsada. So at napansin ko pala nito guys nung nakita ko to, yung brake pad niya kulang din ng isang tornilyo, yung door handle. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng tao tong gumawa nito. Kung tapos ang napansin ko pa nung bago ko siya binili, mayroon siyang car seat sa mga bata. So ibig sabihin sinasakay nila yung mga bata dito na very very unsafe, no? Yung sa brake pad niya nalaglag na yung isang tornilyo, tapos yung sa hub niya, yung wheel hub niya, kulang ng tornilyo, kulang ng isa. Apat yan apat yung tornilyo yan, kulang yung isa lang yung nag-go through doon nag-go through doon sa thread. Yung dalawa naman halos hindi pa nakarating sa kalahati ng thread. So hindi ko maintindihan talaga kung anong klaseng mekaniko ba to, or kasi tapos isasakay mo yung pamilya mo dito sa ganitong sasakyan na very unsafe, no? Pero luckily naman nung akala ko kasi brake pad lang yung may problema. Nung drive ko to, almost 2 hours din ako nag-drive within 100 kilometers per hour, yung ang dinrive ko to. So, luckily hindi naman tayo na disgrasya, pero this is not good guys, no? Wag niyo gawin tong ganitong basta sa drivetrain. Wag niyo gawin na issue shortcut or kulang ng tornilyo. Is not good guys, it's very unsafe. So yun lang guys, at sana hindi na tayo maka-encounter ng ganitong sasakyan na kung owner man lang siya gumagawa, dapat nasa tamang specs ng mga bolt, no? Hindi yung halos yung wala pa sa kalahati yung nabaon na thread doon sa wheel hub yan guys, imagine wheel hub yan. Pag kumalas yan, may paglalagyan kayo. So yeah, hindi ko alam kung may tama bang pag-iisip yung gumawa nito. Kasi hindi gawain to ng matinong tao Tapos pamilya mo isasakay mo dito, may anak ka. Tapos ganito yung sitwasyon, is not good. So yun lang guys, at magandang araw sa inyo. At ito na naman tayo, another day, another job. At panibagong araw na naman, may project tayo. At sana matapos to within 2 days para magamit ko na rin. Kasi hindi ko rin pwedeng i-drive to pag mga ganitong condition na very very unsafe sa road.
Maaari kasing pag unsip sa road, maaring ikaw madisgrasya or makadisgrasya ka, 'di ba? So dalawa lang 'yan, kaya napakahalaga yung mga drivetrain parts natin. Tulad ng brake pad, rotor, tapos yung required torque. Biruin mo yung brake holder ha, yung brake holder. Kulang ng isang dalawa lang yung tornilyo niyan, kulang ng isang tornilyo. Diyos mio. Tapos yung ah, tire hub, yung tire hub niya may apat na tornilyo yun. Isa lang yung alam ko isa lang yung nakagutro, talagang isa. Tapos yung dalawa halos half ng thread ay hindi na nabaon, no? Tapos yung isa bakante. Biruin mo yun. Ang lucky lang talaga na hindi ako na-disgrasya nung nag-drive ako. Walang ganun guys, no? Walang, pag mga ganitong bagay, hindi mo dapat i-sacrifice yung mga ganung sitwasyon. At maaring ikaw yung makadisgrasya or madisgrasya ka. So, yan, natanggal ko na yung, nakita mo yan guys, natanggal ko na yung brake pad at doon ko nakita talaga na, Diyos mio, yung ano niya, yung rotor niya, yung brake holder niya ay isa lang nawala. So, maghanap ako ngayon kung may mahanap akong mga tornilyo sa mga kinakalas ko. At sana makahanap ako ng tornilyo na tama. That's all guys. Thank you so much and have a wonderful day.